Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, araw ng linggo, at nandito ako ngayon sa Lanciano, o ito yung simbahan kung saan ang tinapay o ang bread ay naging mismong katawan ni Jesus. Sa mga sumusubaybay na sa akin noon pa, pinupuntahan ko na talaga ang lugar na ito dahil dito nangyari ang milagro sa Lanciano. Nung minsan, ang isang monk ay nagduda kung totoo nga ba na ang tinapay sa misa ay totoong katawan ni Jesus. At ganun nga nangyari, habang sa misa, ang tinapay ay naging katawan, laman ni Jesus, at ang alak ay naging dugo. Nais kong magnilay dito sa napakagandang lugar at napakatahimik na lugar dito sa Italy, sa Lanciano, kung saan ang unang milagro dito sa Lanciano ay nangyari. Sa tuwing nagkakaroon ng milagro, wala tayong ibang nababanggit kundi salamat sa Diyos. At napakaganda at akmang-akma ang ating ebanghelyo sa linggong ito dahil narinig natin sa kwento ang pagpapagaling ni Jesus ng 10 ketongin. At sa 10 yon, isa lang ang nagbalik. Minsan lang nagtanong si Jesus. Minsan lang nagbilang si Jesus. Sa lahat ng kanyang mga magaganda, milagro, at pagpapagaling na ginawa, minsan lang siya nagtanong. At ang tanong niya, hindi ba 10 ang napagaling? Bakit isa lang ang nagbalik at nagpuri sa Diyos? Napakaganda na mga katanungang iyon na magandang itanong din natin sa ating mga sarili bilang ating pagninilay. Sa lahat ng nagawa sa atin ng Diyos, sa lahat ng ating natanggap sa ating buhay, nakapagpasalamat ba tayo sa Diyos? Ika nga, gratitude is a language of the heart. Kaya nga, ang taong mapagpasalamat, marunong umibig. Malaki ang puso. Ito yung maganda na magkaroon tayo ng disposisyon sa araw-araw nating buhay. Nararapat lang na tayo magpasalamat. Alam ko, ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Alam ko, ang daming problema. Pero kung ang problema ay nabibilang natin, bakit hindi biyaya? Bakit hindi ang mga milagrong nararanasan natin at magagandang bagay na natatanggap natin? Kung minsan, para pangang hindi natin nabibilang o naisasama yung mga bagay na dapat natin pagpasalamat. Ang dali humingi, ang dali dumaing, pero tila hirap tayo magpasalamat. At gaya nung Samaritano, kung sino pa ang malayo kay Jesus, nang dahil sa kanyang pagpapasalamat, siya pa yung naging malapit. At minsan ganun din ang naranasan natin sa ating pamilya. Kung sino pa yung kapamilya natin, hindi natin napapasalamatan. Pero yung ibang tao, kaya natin magpasalamat. Nakakapagtaka yung ganun. Pero ang hamon sa atin ay magkaroon ng disposisyon lagi na mapagpasalamat. Dahil sa pagpapasalamat, ang binibilang natin, biyaya. Biyaya na mula sa Diyos. Kaya ngayong linggong ito, nawa ipagpasalamat natin sa Diyos lahat ng ating mga natanggap sa ating buhay. Ako ngayon nandito sa Lanciano, pang-4 ko na siguro ito, at tuwing nagpupunta pa rin ako dito, pinagpapasalamat ko pa rin sa Diyos dahil hindi ko naman inakala na ako ay makakarating sa ganitong klaseng lugar. Kaya isang malaking biyaya at isang pagpapasalamat sa Diyos ang lagi kong sinasabi. Kaya linggong to, pagpasalamat natin sa Diyos ang mga bagay na natanggap natin, lalo na ang mga biyaya.